lahat, 100% ng Filipino natin is willing pumunta sa kalsada para makipagpuksahan sila para masabi nilang mahal yung bayan. Yung iba kasi, nagpapakita sila ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbayad ng tama ng buwis, paglilinis ng environment. Ayun po, let me interrupt you. Yung mga sinasabi mo kasi it's a form of activism. Yung hindi naman kasi required na pumunta sa kalsada ka para maging aktivista ka, di ba? Hindi naman required na para magwala ka doon, magsisigaw ka, ito pinaglalaban ko. Ang ano kasi doon, ang required doon, kailangan may pakailam ka. And yun nga, pag napopost sa SOCMED, pati nga pagbabae ng buwis, hindi lang siya compliance, it's also a form of activism. Kasi sinasabi mo may pakika. Ngayon, ang magandang tanong kasi dito, sinong grupo ba ang kadalasang nagkiklaim na aktivismo yung ginagawa nila? Hindi ba yung grupo ng CPP, NPA, NDF? And yan yung hindi namamalayan nung mga taong sumasali sa aktivismo kasi hindi na nila ma-distinguish kung alin ang legitimate activism sa pagsali sa isang terroristic group katulad ng CPP, NPA, NDF. Ganyan sila kagaling na kaya nilang itago yung layunin kung bakit nila ginagawa yung aktivismo para lang makarecruit sila at ma-push forward nila yung totoong layunin ng grupo nila. Yung sinasabi nung isa na hindi required pumunta sa kalsada at magsisisigaw, totoo yun. Totoo yun. Pero pansinin mo, ano yung sinasabi nung mga kino-consider na aktivismo yung ginagawa nila? Sumali sa NPA. Oh, hindi pa ba pamigay na yon? Ngayon, ang dami pa ring naniniwala sa sinasabi nilang aktivismo kung ganun kaliwanag yung pinagsasabi at gustong mangyari nung mga tao or grupo na nagsasabing ginagawa nila ay aktivismo. 'Di ba? So, bakit hindi ma-distinguish ng mga tao yung legitimate aktivismo at hindi nila makriticize yung mga grupo na sumusuporta sa terroristic group na CPP, NPA, NDF? Because again, ganon sila kagaling na naitago nila sa maskara ng aktivismo yung terroristic activity nila. You never hear them say, hey, huwag niyong gawin yung terroristic activity na yan. Anong sinasabi nila? Kaya may NPA kasi corrupt ang gobyerno. See? See the whole difference? Justified na ang sumali sa terroristic group dahil may korupsyon. How is that even activism anymore? Pero dahil kasi minsan sa sobrang pakikialam natin, nakakalimutan na rin natin yung respeto sa isa't isa. Kaya dahil itong aktivismo nito, pwede rin siyang mag-promote ng division between sa ating mga tao. You know why nagkakaroon ng division doon sa mga taong nagkiklaim ng activism? It's because for them, if you do not do it their way, then you are not doing activism. 'Di ba? So again, hanggat hindi mo ginagawa yung gusto nilang mangyari, hindi aktivismo or hindi kabilang sa aktivismo yung gusto mong mangyari. So ang ending, sila pa rin yung masusunod kung paano gagawin yung aktivismo. And that's one of the things kung bakit sila nakakahikayat ng mga kabataan na sumunod sa kanila at mamundok at maging terorista. Anything less of what they told you is not activism. Anything less of what they want is not activism. Hinijak nila yung meaning ng aktivismo para sila lang mismo ang mag-define nung word na aktivismo. Yan na yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Kaya hindi ako naniniwala na buhay ang spirito ng aktivismo dito kasi nga hinijak na ng terroristic group yung salitang aktivismo. And katulad ng pag-hijack nila sa iba't ibang meaning ng words, tulad ng babae, tulad ng pagkakapantay-pantay, at ng kung ano-ano pa, para lang i-redirect yung ginagawa natin kasabay ng goal nila na pag-take over sa Pilipinas.
Because example dito is yung cancel culture sa aktivismo. Tama ka na may iba't ibang form ng activism tulad ng sa social media. Pero minsan, nagkamali ka lang ng pagsabi ng isang opinion, na-cancel ka na agad. At hindi na nila in-acknowledge. Activism does not... Hindi na nila in-acknowledge yung maganda mong Hindi nagkaukas ang divide ang activism. It only exposes the flawed unity na meron tayo. Well, that is wrong. I disagree that activism or what we have in the Philippines doesn't cause divide. Because katulad nga nung sinabi ko kanina, pag hindi mo ginawa yung gusto nilang mangyari, you do not belong to their group. They will not acknowledge yung pamamaraan mo dahil para sa kanila, yung pamamaraan lang dapat nila yung masunod. And that's how they do damage, they brainwash people into committing terroristic acts with the CPP, NPA, and DF. Well, this is Pinoy Extreme, Gising Pilipinas. Have a good day.